Okay, good day mga Airsoft, good day mga kabigman. Hindi ba basag yung sounds kanina? Pa-check na lang rin kung may audio pa tayo today. Okay. Okay, good day mga Airsoft. Ba't naghahang tong ano ko? Itong... Yan, okay, dali lang. Naayos lang natin. Ha? Naglalag? Andyan, okay. Okay rito. Ayun, okay, good day mga Airsoft. Good day mga kabigman. Hello mga Airsoft. Pa-check po, audio ba is clear? Pa-type na lang kung clear yung audio natin at saka kung malinaw, no? Ngayon mga Airsoft, no? Medyo dagsa tayo ngayon regarding sa unit na for shipping, no? Unahin na lang muna natin itong mga rifle na for shipping, then mamaya natin isunod idaos yung mga pistol, no? Okay, so paano ba sabihin to? Ito mga unit kasi na to, mga lahat for shipping siya, so babiyahe siya. So meron lang konti pakiusap, no? Yung mga shipping natin, mga Airsoft, hindi kasi ako pumapayag, hindi kami dito sa Bigman, hindi kami pumapayag ng yung unit is hindi na i-live, no? Gusto namin yung unit mai-live natin bago namin maipa-shipping or maibigay sa inyo. Okay? Hindi pwedeng hindi mailalive. Kaya once na yung payment is na-confirm na, so, ilalive natin yung unit ninyo. Then, after the live, that's the time na ipapak yung unit. Then, ipapabook natin sa courier para pick upin nila rito. Okay? Yun po yung pinaka-safe, yung pinaka-maayos na proseso para sa inyong mga unit. Ngayon, mga Airsoft, meron lang akong pakiusap. After na maipaship namin yung unit, within 2 to 3 days kasi mare-receive nyo. Pag na-receive nyo po yung unit, ganito, wag nyo pong bubuksan kagad. Kumuha po kayo ng cellphone, i-video ninyo yung unboxing. Yung kasi, pag binibideo ninyo yung unboxing, protection nyo po yun. Protection nyo yun, protection din namin. Okay? Doon sa pag-video kasi ng unboxing, yun yung first time na mabubuksan yung unit mula rito sa amin. Pagdating sa inyo, mabubuksan nyo yung unit. Yun yung first time na mabubuksan ulit yung unit. Okay? Ngayon, from the unboxing, makikita natin kung merong kulang, kung merong na damage, no? Kasi, ganito, bago umalis kasi itong unit na to, dito sa shop, is on good condition. Okay? Hindi kasi namin kontrolado, hindi natin alam yung pwedeng mangyari while nandun yung unit natin sa courier. Hindi naman bago sa inyo mga Airsoft, may mga courier tayo na walang pakialam dun sa mga package natin, di ba? Nabulgar na nga yan, nag-trending yan, di ba? Inaapakan nila yung parcel, inaapakan nila yung box, kahit may nakalagay na fragile tape, di ba? Kaya, protection nyo po iyon, no? Mas maganda, wag nyo munang bubuksan, buksan nyo lang yung unit kung may video na. In short, mga Airsoft, i-video ninyo yung unboxing. Yun yung pinaka-safe. Maniwala kayo sa akin, no? Kasi marami na pong napapahamak dyan. Ngayon, once na i-video na nyo na yung unboxing, o di okay na, i-cut nyo na. I-video ninyo mga ka-Airsoft yung unang test fire na gagawin ninyo. Tandaan nyo, lahat ng sinasabi ko is protection nyo. Ganito, halimbawa lang na yung unit bali. Halimbawa, no, itong rifle na to, kasi ito, ipapak namin to ng maayos, no? Pero sabi ko nga sa inyo, hindi natin kontrolado yung courier. Kung paano nila i-treat yung mga item natin, kung paano nila i-treat yung mga parcel, 'di ba? Ngayon, kung ito bali at naka-video kayo na bali ito from the start, protektado kayo, 'di ba? Yung ang magbibigay kasi ng protection sa inyo is yung video na ginawa ninyo. Okay? Ngayon, di makikita natin sa video, ay oo nga, ayun pagkabukas niya bali na agad. So, meron tayong laban ngayon, parehas tayo,
magsasanib puwersa tayo para singilin ang courier. 'Di ba? Ganun 'yon. Magsasanib puwersa tayo para singilin ang courier. Ngayon, sa pagkakataon na wala kayong video, mahirap nating patunayan sa courier parehas yan na binuksan namin tapos pagkabukas namin bali yung rifle, 'di ba? Mahirapan na tayo. Pero kung meron tayong video, hindi natin kailangan magsalita parehas. Yung video ang magkikwento ng pangyayari ng item, 'di ba? Pagdudugtong-dugtongin natin kasi yan eh. Ito courier, ito yung live bago ipa-ship yung item. Ito ngayon yung unboxing nung yung item is nandun na sa client. 'Di ba? May papagdugtong natin yan. Okay. Ngayon, sa pagkakataon naman na magpa-firing na kayo, yung unang test fire, make sure na i-video nyo rin. Kasi halimbawa lang dumating ng matino yung item. Ngayon, dahil ite-test fire mo na, halimbawa, sira pala yung item. May sira, may depekto. At least, yung unang test fire na makikita natin, doon pa lang malalaman na namin kung merong naging problema doon sa item. No? Na namin yon. Kumbaga, sa side na ng big man, yung manggagaling, yung solusyon natin doon. Okay? Ang pinaka-importante, meron kang video ng unboxing, meron kang video ng test fire mo nung unit. Di ba? Pag meron ka nung dalawa na yon, promise ka Airsoft, hindi tayo problema, hindi na tayo magdidiskusyon kung ano ang dapat nating gawin dun sa item. Okay? Basta ganun, sundin nyo lang yon mga ka-Airsoft. Kasi hindi naman namin, lalo na ako, no? Hindi para pahirapan ko pa kayo. Hindi para magdiskusyon pa tayo ng madami. Ang gusto ko lang, meron tayong as much as possible yung video para wala po tayong magiging problema. Okay? Yun lang naman ang request ko, no? Kasi kaya ako sinasabi to is bare month na, no? So dagsana ang bumibili, dagsana ang bibili ng airsoft. So kailangan maging tayo mga ka-airsoft, no? Maging alerto, maging vigilant tayo, maging wise sa bawat ginagawa natin para hindi tayo mapapahamak, para hindi tayo problema sa ating mga unit. Okay? Okay mga airsoft, review and unbox ng unit ng ating ka-airsoft from different province, no? Okay, shout out Arvin Dupang of Aurora, Dipakulaw, Aurora Province. Grabe to, ang layo nito. Dipakulaw, ang gilid nito is ang coastline ng Pacific Ocean. dito sa kabilang side. 'Di ba kung merong West Philippine Sea, dito 'yan sa kabila, dito sa kabilang side. Okay, yun yan, sa kabilang side, no? Ang unit ng ating ka-airsoft, no, Arvin Dupang of Aurora, Dipakulaw, is the M4A1 RIS. Okay, kung makikita ninyo, mahaba siya, di ba? Kaya raw gusto ng bossing natin to is napakaluwang, napakalaki nung ginagalawan nila doon sa kanilang farm. So, bagay na bagay ito ron. Okay? Timing to ngayon. Timing, no? From the RIS, then the CQB, and to the micro CQB. Timing to, okay? Melvin Pangilinan of Bontoc Mountain Province. Grabe, ang lalayo nito, pero sarap naman puro norte, no? Okay, Melvin Pangilinan of Bontoc Mountain Province. Ito is walang coastline dito sa lugar na to. Nasa gitna to ng Luzon. Kumbaga, kung ito yung mga coastline, Pacific, then dito yung West Philippine Sea, yung Bontoc Mountain Province is nandito sa gitna. Katabi to ng mga Benguet, no? Benguet, ayan, ano pa ba mga nakapaligid dito? Tabuk, Kalinga, di ba? Yan, Isabela, yan. Walang mga dagat dyan sa paligid dyan. Pero, yun nga,
nasa gitna sila, no? Bontoc Mountain Province Unit is Sir Melvin Pangilinan is the two-tone CQB rifle. M4A1, no? Yan, okay na. Ayan, mamaya ipapakita ko sa inyo. Ayan, hindi, ngayon na pala. The difference, ayan, the difference between RIS unit long and the CQB unit short. Ayan, yan yung difference niya, no? So, mas mahaba itong nandito sa right ko, paiksi tayo, okay? So, ayan ang unit niya, discuss and review natin in just a while, okay? Then, last but not the least, ka-airsoft natin from Dolores, Quezon, Jerry Newgan of Dolores, Quezon. So, ito naman ang unit niya, the Micro CQB M4A1 Tank Marine. Okay, no? At, ano natin, no? Itayo natin sila. Okay, ayan, ha? Ayan. Yan yung difference. Ayan, yan. Makikita nyo na. Ayan. Small, medium, and large, no? Ayan. Yan yung difference ng tatlo. Yan yung difference ng tatlong category ng unit, no? Small, RIS, yung nasa gitna is the CQB, then itong mas maliit is the micro CQB version, okay? Yan pa. Pare-parehas sila quad rail. When I say quad rail, apat yung rail, paligid, paikot, no? So, ayan. Yan yung mga unit ito, no? Yan yung mga unit ng ating mga ka-airsoft, no? Jerry Newgan, Melvin Pangilinan, Arvin Dupang. Lucas, pingin nga muna akong tubig. Okay, no? So, ayun. Clear po audio, Sir Bigman, sabi ni Alan Villaris, no? Okay. Okay. RJ Ramirez, present, sabi niya. Good day, Bigman. God bless po. John Ray Lastica Galleto. Okay, no? Boss Bigman, how much po sa iyong pistol type CO2? Salamat po sa sagot. Okay, Bakir, mag-PM ka po sa ating page, no? Para mabigay sa iyo yung buong detalye ng unit, okay? So, dire-diretso na tayo mga ka-airsoft, no? Mamaya naman i-live natin yung mga pistol, okay? Unahin na muna natin itong mga rifle kasi in every live dapat actually ang maximum is 2 units only every live para hindi maguguluhan yung client natin, no? Pero dahil sa dami, ano na lang muna natin, 3, no? Kasi mamaya merong 4 pistol na nakapila. So, mamaya na yon, no? So, tabi muna natin to para hindi magulo. Tabi rin muna natin to. Focus tayo rito sa isa. Okay? So, this is the RIS. Full metal siya mga ka-airsoft mula ulo hanggang baba. Maliban lang syempre sa butt stock. Dito nilalagay, ito yung nilalagay natin sa shoulder. Dito nilalagay yung battery. Nandito rin matatagpuan yung battery plug. Okay? So, this unit, makikita ninyo is meron parang handle dito sa ibabaw. Which is naaalis naman. Pwede mong alisin. Pwede mong palitan yan ng scope. The handle will serve as your rear sight. Okay? Merong ano yan, may adjustable dito yan. So, ito yung magsisilbing rear sight mo. At the same time, handle when you are carrying the rifle. Okay? Ngayon, kung mapapansin niyo mga ka-airsoft, alisin na natin to, orange tip, okay? Kung mapapansin niyo, naka-fix front sight siya. Hindi katulad ng mga ibang unit na, ito, katulad nito, ito, di ba? Naiyaan na siya, yung na-ifo-fold. Pero ito kasi, naka-fix, no? Mas gwapo to kung meron tong scope. Meron ba tayo dyan sample na black scope? Wala pa, no? Mas gwapo to kung meron siyang nakalagay dyan na scope. Ngayon, itong unit na to is the model of M4A1 carbine mil-spec. Pag sinabi mil-spec, kung ano yung ginagamit ng mga military, kung ano yung ginagamit ng mga kasundaluhan, ganun ang itsura niya, no? Hindi siya yung parang out of this world ang itsura. Meron kasi mga rifle na lumabas pero hindi naman kinater ng mga armed forces, ng mga military, ng mga navy. Hindi sila kinater kasi hindi sila fit para do sa pangangailangan, di ba? Hindi sila ganun ka-effective para gamitin ng mga
ng mga kasundaluhan natin. Okay? Ito, yung model nito is siyang ginagamit ng mga kasundaluhan natin. Okay, Nabi? Opo. Nilalagyan mo profile? Mamaya na. Mamaya na pa si Sheila. Sige, okay. Tapos, okay, kung kaya, paggawa ka pa ng dalawa. Ano po name? Di ba, merong tanda, may bata version. Tingnan mo kung sino yung walang bata. Eh di, yung Lucas, gawa ka ng bata version yan. Si Lucas po at saka si Jackie. Sige. So, okay, ayun, no? Tulad nga ng sinasabi ko, mil spec. Wala na tayong magiging problema ron. Guwapong-guwapo, napakatikas, napakatindi. Realistic yung itsura, okay? Mga Airsoft, this is powered by AEG. Once sinabi kong AEG is ano yan? Battery type yan, automatic, okay? Bawat unit, bawat rifle, merong single firing mode at saka meron ding yung rapid firing mode. May selector yan, okay? Merong selector dito, okay? Pag sinabing battery type, gumagamit ng rechargeable battery. Wala namang rifle or walang airsoft na battery type na gumagamit ng disposable battery. Bakit? Putsang gastos nun. Kung gumagamit ng disposable battery, mapapagastos ka nun. Lahat gumagamit po ng ganito. Di ba? Maganda siya. Okay. Ngayon, this unit, start na natin, is fully adjustable. Depende sa haba ng gusto mo. Okay? Depende kung gusto mo mas compact. Yan. Pag gusto mo mahaba, adjust mo lang. Para ma-adjust, pine-press natin to, di ba? Ngayon, para maalis natin to, kasi maglalagay na tayo ng battery, instead of pressing this, hatakin natin. Yun. Okay. So, nahatak natin, ilabas natin tong battery plug. Okay. Enough muna tayo rito, dadako tayo sa battery. Ang battery binibigay namin is LiPo version na upgraded na. Okay? One full charge of the battery, kailangan, ito muna. Para i-full charge mo itong isang battery to, you need to charge this 2 hours or more. When I say 2 hours or more, hindi ko kasi kabisado kung ilan ang laman nito. Kung ilang volt, kumbaga, kasi bago to, factory charge pa lang. Hindi ko kabisado kung half charge na ba siya, 50%, 60, 70. Siyempre, mas kaunti yung charge niya, mas matagal yung i-charge. Okay? Pero pinaka-safe na pag-charging is 2 hours only. After 2 hours, pagpahingayin nyo muna, i-resume nyo na lang. Okay? One full charge of the battery is equivalent to 10 magazine. Okay? Isang full charge nito is katumbas ng 10 magazine. 10. Ibig sabihin, bawat magazine merong maximum rounds na 300. Ibig sabihin, 300 na 10 300. So, marami-rami, di ba? Okay. Ngayon, yung battery natin, mga ka-airsoft, merong 3 rule na dapat natin sundin. Number 1, ayaw niya ng nag-iinit. Okay? So, paano hindi mag-iinit? Itong battery, i-charge mo nang nasa labas. Lucas, pengi nga akong electrical tape, mukhang nabalatan to. I-charge mo itong battery, ilalabas mo sa unit. Para yung ventilation ng paligid niya is neutral. Okay? Number 2 rule, yung battery natin, hindi pwedeng mag-overcharge. Okay? Regarding sa overcharge, kahit ano lang, masking tape, electrical tape, scotch tape, yan, okay. Yung ibig sabihin, yung battery natin, hindi siya pwedeng mag-overcharge. Pero regarding overcharge, wag naman kayong magkabahan doon. Kasi, kami dito sa Bigman, ang ibinibigay namin charger is not an ordinary charger. Ang binibigay namin na free na kasama sa package natin is the upgraded version charger. Okay? Hindi kami nagbibigay ng ordinary charger kasi nakakasira siya ng battery. Ang binibigay namin, upgraded version na charger. Okay? Pag sinabing upgraded version, yung upgraded version is merong cut-off. Pag sinabing may cut-off, ibig sabihin, pag full charge na siya,
nagka-cut off siya, tumitigil siya. So, wala kang magiging problema regarding overcharging. Okay. Last but not the least, yung pangatlo, yung battery natin, ayaw niya nang nade-drain. Hindi siya pwedeng ma-drain. Kasi LiPo siya, upgraded battery. Just imagine yung mga Apple, yung mga iPhone, di ba? Meron siyang mga battery health. Bumababa yung health ng battery pag hindi proper yung paggamit mo. Okay? Sunod kayo sa akin, sunod kayo dun sa mga payo ko, subscriber ka man, or bashers ka, or haters ka, sumunod kayo dun sa pinapayo ko para yung unit ninyo mag-enjoy kayo. Tandaan nyo, no? Tandaan nyo, dito sa Big Man, wala akong ipapayo na ikakapahamak ng subscriber ko. No? Kung bashers kita, makikinabang ka pa rin. Kung haters kita, makikinabang ka pa rin kung susunod ka. No? Kasi hindi naman pwedeng may vlog para sa bashers, may vlog para sa haters, may vlog para sa subscriber. Hindi pwedeng ganon. Okay? Kailangan yung vlog natin makatotohanan in general. Okay? Kaya yon, sunod lang kayo, hindi kayo mapapahamak. Okay? Ang lifespan ng isang LiPo battery is 2 years. After 2 years, mga ka-airsoft, napakabilis na po niyang malobat. Okay? Kaya siguraduhin natin na yung battery natin is properly, kumbaga learn how to manage your battery para hindi ka mapahamak. Okay? Inom lang ako tubig. Okay, so this is the battery, LiPo. Pasok na natin sa mismong barrel. Ayan. Pasok natin mga ka-airsoft all the way, tapos ipa-plug natin to. After na ma-plug, secure mo lang yung wire, make sure na hindi curly, ibig sabihin hindi ikot-ikot. Secure mo lang na make sure na hindi siya maiipit. Then, pasok mo na to. Ibalik mo na. Ayan. Okay. Yun. Okay, that's it. Napakaganda, napakadali lang. Single fire natin. Rapid fire. Yun. Okay, no? Dito sineselect yan. Ayan, no? Okay. Ito, mga ka-airsoft, ayan, no? Pag nilagay natin sa 9 o'clock, safe yan. Ibig sabihin, hindi mo siya mapindot. Pag nilagay mo 12 o'clock, single fire. Pag nilagay mo 3 o'clock, rapid fire. Okay? So, ngayon mga ka-airsoft, kuha na tayo, syempre. This is the magazine. Okay? Sabi ko kanina, ang magazine natin, 300 rounds. Gagawin mo, bubuksan mo rito sa ibabaw, bubuhusan mo lang ng BBs. Buhos. Okay, after mong mabuhusan, mapuno mo siya ng BBs, 300 na yon. Merong gear sa ilalim. Kung tawagin yan is kamot. Kinakamot siya para yung ibinuhos natin papanik pataas. Okay, kamot. Then, after mo makamot, makikita mo, mapupuno yan ng BBs. Trying to connect. Ha? Trying to connect. Sino? Cut ko muna to. Cut. Kung makikita mo ako Meron? Meron. Mga guys, kakainis connection. Sabado kasi, daming tao. Okay, trying na naman. Trying to connect. Ayun, wala na. Dali lang. May problema. Ano? Paano? Oh? Okay na? Pasensya na po. Nakakainis man. Wala akong magawa. I'm beyond my control ang mga pangyayari. No? Hindi ko na kontrolado kasi internet service provider ang mga may problema niyan. No? Okay, so... Ay, nako. Okay, so ayan.
Sana lang nakikita nyo ako ng maliwanag kay Airsoft ha. As much as I want, gusto kong ma-deliver sa inyo yung pinaka-state top of the line, state of the art na quality ng vlog, walang nangyayaring matino sa buhay. Okay, so diretso na tayo, no? Tulad nga nasabi ko, ayan mga ka-Airsoft, okay, meron ng bala rito. So ngayon, magte-test part tayo. By the way, mga ka-Airsoft, remind ko lang kayo, when you are viewing the vlog, imbis na patayo, dapat mas maganda kung pahiga, okay? Imbis na patayo, pahiga po para mas maganda yung delivery ng vlog sa, yung panonood ninyo. Okay, mga ka-Airsoft, pasok po natin sa unit. Make sure you heard the clicking sound at make sure na hindi malalaglag. Mga ka-Airsoft, meron ritong charging handle kung tawagin. Kung gumagamit tayo ng tunay, dito natin kinakasayon. Pero kung gumagamit tayo ng Airsoft, pakiusap ko lang mga ka-Airsoft, huwag nyo na pong i-access to na ikakasa nyo. Kasi pag ito binaba nyo, ang tendency, mag-o-open to. Okay, pag nag-open to, delikado yan para sa mga foreign substance, foreign element like bato, alikabok, etc. Insekto, delikado yan. This is the hop-up adjuster. Nandyan kasi yung hop-up assembly natin. Kung sakasakali lang na nabuksan to, dapat to lagi nakasara kasi. Kung sakasakali lang na nag-open, pindutin nyo to mga ka-Airsoft para sumara to. At tingnan nyo. Ayan. Then, make it, kumbaga, siguraduhin mo na lang nakasara. Huwag na po tayo magmamala action star na kinakasa to kasi ang tendency, pwedeng masira to. Okay? Ngayon, mga Airsoft, firing tayo. Single fire. Yung unit, firing. Rapid fire. Single fire again. Rapid fire. Okay, no? Yung unit, napakasarap, napakaganda ng performance, napakaayos ng dating, no? Okay, pag tuwing matatapos maglaro, release the magazine. Then, clear the chamber. Then, rest the spring. Lagay natin sa rapid fire, press it 1 seconds, then single fire. Then, put it back to safe. Okay, ha? By then, kailangan laging nakasafe yung unit nyo para hindi po manghihina, hindi po masisira. Sayang kasi yung lakas ng Airsoft ninyo kung hindi nyo siya maibabalik sa pagkakasafe, ang tendency hihina. Okay? Unit ng ating ka-Airsoft, Arbin Dupang of Aurora. Napakaganda. The M4A1 Carbine RIS. Mabigat siya, no mga ka-Airsoft. Okay po, for packing and for shipping. Okay, then dire-diretso tayo. Next natin na unit from the RIS. Nakita nyo kanina yung difference ng size niya sa CQB, ha? Okay. Papakita ko ulit, no? This is the RIS kung tawagan long barrel na rin. Ayan, no? Okay, no? Yan yung difference niya. Ayan. Yan yung difference niya, ha? Tapos itong isa pa is the micro CQB. Ngayon, dako tayo dito sa CQB. Okay, look. Yung ano niya, yung magazine niya, kasama yan? Or nasa na yung mga box dito? Ibalik mo rin ulit, ha? O, yan. Yung mga magazine. Yung magazine ng tan nito. Ayun. Asan? Ayun po. Okay. Magazine na tan. Kasi tan to di ba? Di tan din ng magazine ito. Nandyan? Dapat talaga i-mail. Kasi dun nagsasend ng phone. Asa ba yung box dito? Ayun. Anong kasama niyang magazine? Black. Ito? Ganyan? Sigurado mo? Black yun. Okay, sige. Okay.
Okay mga ka-airsoft, this is the CQB version of the M4 rifle. Okay, kung makikita ninyo, sabi ko nga, mas maiksi siya. Close quarter battle. Okay, pang close quarter battle. Ganito talaga ang color nito. I don't know, pero dapat tan color to, no? Hindi ko lang alam bakit ang nandun sa kasama niya is black. Di ba, palitan na lang natin ng tan. Tan color tong battery dapat na nakalagay, ay magazine na nakalagay dito. Okay? Tulad nung kanina, fixed din yung mismong front sight niya. Tapos, meron siyang rear sight na mataas na ganito na naaalis naman. Pwede mong alisin. Pwedeng yan na, pwedeng pero mas maganda to kung naka-holographic scope. Okay? Ngayon, same din kanina, 300 rounds din yung magazine. Same din kanina, upgraded battery and charger din yung ibibigay namin. Okay? Kaya wala kayong magiging problema. Lahat dito is equally. Equal, no? Hindi dito walang nakakalamang. Lahat ultimo ito, lahat upgraded battery ang ibibigay natin. Lahat itong mga ka-airsoft is hindi na naka-stock spring. Normally kasi pag naka-stock spring, ang mga FPS nila is around, 380 to 400. Pero itong mga unit na to, kung di ako nagkakamali, 470 yung nauna, 470 or 460 rin to, then 450 itong maliit na to, itong bulinggit na to. Okay? Kaya upgraded na, wala na kayong magiging problema. Okay? So, good day, Virgilio Pajardo. Musta na po kayo dyan? Mabuti lang po kami. Kayo rin po, sana po nasa mabuting kalagayan. Okay? Let's roll mga ka-airsoft. Now, release the magazine. Okay, then lagay natin yung battery. Tulad nung kanina, same lang rin naman dito rin sa likod. Then, takin natin to. Lagay natin to. Okay, after that, put the plug. Hindi ko nalalagay ito ha. Okay, then single fire, rapid fire. Okay. Ngayon, magazine, buusan sa ibabaw, tapos kamot. Okay? Make sure na maraming lamang bala. Pasok sa unit, make sure na hindi malalaglag at make sure na you heard the clicking sound. Ngayon, para mag-firing, no? Single fire, 12 o'clock, firing. Rapid fire. Single fire, balik natin. Rapid fire ulit. Okay, no? So, pagkatapos maglaro, always release the magazine, then clear the chamber, then rest the spring. Lagay natin sa rapid fire. Press the trigger, 1 second, then single fire. Isa pa. Parang ayaw mag-rest. Yun, okay, no? So, yung unit, okay na. Bunutin natin to. Pag i-charge, dapat nasa labas. Okay, yung unit na to, unit ng ating ka-airsoft, Melvin Pangilinan of Bontoc Mountain Province. Ito na po yung unit niyo, bossing. Ipapak na po, then isi-ship na po. Okay, Lucas to. Mamaya palitan mo yung magazine, ha? Box mo na. Okay. Next unit, last but not the least, no? Unit ng ating ka-airsoft, Jerry Newgan of Dolores, Quezon, no? Dolores, Quezon, malapit lang to sa sa San Pablo, Laguna. Sana nagpa-book na lang, no? Mga ka-airsoft, bukas biyaheng Cavite kami, ha? Dyan, magkita-kita po tayo dyan. Dadali ko yung airsoft na request ng ating mga ka-airsoft. Yung mga taga dyan na gusto magpasabay, pwede pa po kayo magpasabay. Hindi pa kami loaded, no? So, pwede pa kayo magpasabay. Ang dala kong pistol is 50 piraso. Ang dala kong rifle is 10 piraso. Kaya kung gusto mo, pistol, makakapamili ka ng gusto. Kung gusto mo naman rifle, tara mga ka-airsoft, tawag ka na, magpasabay ka na, makakapili ka ng gusto. Okay, last but not the least, this is the M4A1 Carbine Micro CQB Tank Marine. Bakit tank marine? Kasi mukhang tangke yung harapan niya. Okay? Parang tangke. Ito. Kaya napakasarap, napakaganda nitong unit. Okay? Ay, napakaganda nitong
tip. Okay? So, ngayon, full metal pa rin mula ulo hanggang paa. Lahat yan, no? Full metal mula ulo hanggang paa. Meron lang akong konting tip sa mga taong gumagamit ng full metal. Okay? Pag gumagamit ka ng full metal, kailangan maingat ka. Kasi bakit? Hindi siya design para malaglag, hindi siya design para matumba, hindi siya design para kumayod. Kasi bakit? Magagasgas, no? Syempre, ang pangit ng unit pag merong gasgas, di ba? Kaya, ingatan lang natin mga ka-airsoft, no? Para, syempre, para happy gaming tayo palagi, di ba? Okay, so let's begin mga ka-airsoft. Ganun pa rin. Release, then, okay. Shoutout Darwin Reyes. Sir, yung pina-upgrade mo na unit mo is ipapa-priority natin by Monday. Pasensya na po sa delay. Kasi po, we need to gather all the parts, all the item needed on your unit before nating simulan. Ayaw ko kasi na bubuksan yung unit, then wala kami ng mga parts. Ngayon, since bubuksan na rin natin, din natin, iaayos na natin. Okay? Iaayos na natin kasi para isang bukasan na lang. Yung kailangan palitan, palitan na para kung sakasakaling mag-upgrade, wala nang kailangan palitan dun sa loob. Okay? Lagay na natin yung battery. Umahaba na naman ang kwento ni Big Man. Dumadaldal na naman si Big Man. Okay, no? So, lagay natin. Then, hindi ko na sasara. Single fire. Iba naman ang tunog nito. Rapid fire. Iba yung tunog nito kasi syempre mas maiksi siya, mas aggressive, mas nagwawala, mas ramdam mo, no? So ngayon, ganun pa rin, lagyan to ng bala, buhos lang, isara, kamutin sa ilalim, okay? Wala namang ano rito, wala namang bago rito. Actually, pare-parehas to na system. Yung kanina, yung long, RIS, yung short, CQB, ito yung micro CQB. Mas maliit siya, no? Pasok sa unit. Make sure na hindi malalaglag. Make sure you heard the clicking sound. Foldable yung front side niya at saka yung rear side niya. Yung mga kanina fixed siya, di ba? Ito na po fold. Firing. Single fire. Grabe, lakas, sarap. Rapid fire. Ngayon, stop mo muna yung isa. Stop lang. Ano lang, pause. Cut. Pause lang. So, no? Again, ulitin ko, diniscuss ko kanina regarding yung dito. Tandaan nyo, ginagalaw lang to sa tuwing nagpapalit kayo ng spring. Pag nagpalit kayo ng spring, magbabago kasi yung tension, magbabago yung lipad ng bala. So, dito nyo ikakalibrate. Ngayon, kung wala naman kayong business dito sa parte na to, huwag nyo nang binubuksan-buksan, huwag nyo ina-adjust kasi sasakit lang ang ulo nyo dahil mawawala sa calibration yung unit nyo. Kung sakaling mabuksan to, press nyo lang yung button dito sa harap para sumara din, isara nyo to. Okay? So, press natin yung unit. Isa pa. Okay, no? So, unit natin kay Airsoft, Jerry Newgan of Dolores, Quezon. Ito na yung unit. Okay. Okay mga ka-Airsoft, mamaya po meron pa tayong 3 pistol. Sana lang mamaya matino na yung connection ng internet. Sumasakit ang ulo ko pag hindi ko maibigay sa inyo yung pinakamaayos, pinaka-proper na connection, no? Kasi alam nyo, deserve nyo yung maganda and clear na audio. Deserve din nyo yung maganda at quality na video. Kaya, I just hope mamaya okay na yung okay na yung internet connection. Okay? Ayaw ko ng ganito na ko. Parang wala tuloy ako sa mood mag-vlog, no? Feeling ko kasi if we have the poor connection, parang napakapangit. It's better not to broadcast, no, yung live, yung vlog. Kesa broadcast nga natin pero malabo yung connection, malabo yung internet, di ba? Yun. Pagpasensyaan nyo na mga ka-Airsoft, kung medyo malabo, wala po ako magagawa doon.
jurisdiction na po ng ano yun, ng internet service provider, no? Yun. Maraming salamat po sa inyo mga Karsop. Hindi mo na ako magpapaalam, no, ng closing ano natin dahil mamaya may live ulit tayo. Okay? Maraming salamat po.